101 days na lang, Pasko na, kaya panahon na para magnegosyo ka. At narito ako para bigyan ka ng next bright idea para kumita. Craving for some Japanese food? Hindi na kailangan bumiyahe para mag-food trip. Chocolate, walang kapareha, masarap eh. Nung nagsimula kami, nasa 5,000 pesos yung nagastos ko. Dahil sa pagsali din namin sa mga bazaar, nakapagtayo din kami ng food kiosk. Kumikita na kami ng halos 6 digits sa isang buwan. 50 pesos lang sapat na. Yan ang pantawid gutom na pinagkakaguluhan ng mga estudyante sa Pasig. Malinamnam po siya kahit na mura. Ang dami pong serving. Napakasarap po talaga. Naranasan namin before maging estudyante. Alam namin yung hirap kung paano i-budget yung baon na binibigay sa amin ng parents. Punda at bedsheet na pangmayaman at gamit ng mga artista. Ang supplier, i-reveal ko na. Ang income lang po namin, 300,000 net income. First time po namin na-hit ng 1 million a month, ngayon pong August. And then nung pumasok po yung September, yung parang benta po namin ng 1 week. Nabenta po namin ng 2 days lang. Lahat na yan sa Pera Paraan. Sa mga tanawin at pasyalan pa lang dito sa Japan, talagang hindi na raw malulugi. Maging sa mga pagkain, tiyak ang kabusugan. But wait! Nasa Pilipinas lang pala ako at ang mga favorite food trips sa Japan, pwede na rin matikman dito. Dahil ang mag-asawang Rhea at Mark, ginawa ng Pinoy fusion ng mga kinasanayang pagkain sa Japan, gaya ng tonkatsu at taiyaki. Hindi na kailangan mag-eroplano. Dito lang, sa Santa Maria, Bulacan, extra special daw ang lasa ng mga Japanese food na hinahain nila. Isa sa favorite food kasi namin yung Japanese cuisine. Mahilig talaga ako gumawa ng mga recipes. Mahilig din ako magluto. Nag-try lang ako na magbenta ng mga products online. Yung taiyaki, naging main product na namin. Ang Japanese cake na hugis isda, magigintaan pala para makilala ang negosyo ng mag-asawa. Yung taiyaki kasi it is a Japanese pastry. Naging mabenta siya kasi tayo, mahilig din tayo sa mga breads, pancake-like na dishes. Yung pinakauna, yung typical lang na red bean, chocolate, custard. So nagkaroon din kami ng mga premium na flavors. Sa online, unang namayagpag at bumenta ang bersyon ng taiyaki ni Rhea at Mark. Dahil ang kanilang mga suki na ang naghahanap ng pwesto, sumubok magbukas ng maliit na kainan sa harap ng kanilang bahay, sina Rhea at Mark. Pinaayusan namin yung harapan para magkaroon siya ng at least 10 seating capacity. Tulad sa kinasanayang pancake, kailangan lang gumawa ng taiyaki butter mix. Paghahaluin lang ang itlog, mantika at asukal. Kapag natunaw na ang asukal, hahaluan naman ito ng gatas at tubig. Saka naman ilalagay ang harina. Hahaluin lamang ito hanggang lumapot. Gumagamit naman ng hulmahang isda si Rhea para mabuo ang taiyaki. Nilalaman niya ito ng custard, red bean at chocolate. Para naman sa leveled up flavors, nilalagyan niya ito ng ham, sausage at bacon fillings. Meron din silang choices ng matcha, cream cheese at ubi cheese. Para mas maging extra pa ang taiyaki nila, meron din silang tinatawag na taiyaki overload. May nilalagyan ng Japanese mayo at bonito flakes at may sweet selection din na nilalagyan ng whipped cream, syrup at berries. Dahil Japanese fusion tayo, ito hulaan natin kung ano nasa loob ng mga ito. At para malaman kung tama ang aking sagot, humingi tayo ng tulong sa ating mga kapuso. Ano ba? Hulaan natin to. Cheese ba ito? Hindi. Vanilla. Sarap. Tsokolate ba ito? Chocolate. Walang kapareha, masarap eh. Lambot. Ube ba laman ito? Obi jam matamis. Matamis, pero masarap. Parang parang pancake. Para marami pa ang makatikim ng kanilang taiyaki, naisipan nilang kumuha ng food truck. Nagpupwesto rin kami sa mga pop-up na food cart, sa mga kalsada lang. Tapos maganda yung naging result. Dahil din dun sa food truck namin, nakapag-accept kami ng mga events, naka-join kami sa mga bazaar.
Sa kabila ng pagiging mabenta ng kanilang fusion ng Japanese snack, naging mahirap pa rin daw ang pagnenegosyo para kay Rhea at Mark. Nung umpisa, nahirapan na rin kami kasi madaming competition, hindi kami nag-stop, hindi kami nagsara. Naging profitable din yung food truck para sa amin. Although, ang naging challenge naman namin is pabago-bago yung panahon. So kahit maganda yung location namin, kapag sobrang lakas naman ng ulan, sobrang mainit yung panahon, affected pa din yung sales namin. Paghanap ng pwesto ang naging solusyon ng mag-asawa para magtuloy-tuloy ang negosyo nila. Na-bless naman kami magkaroon ng mas malaking cafe. Merong mga customer na naghahanap na ng rice meal. So doon kami nakaisip na bakit di kami mag-offer na nung tonkatsu. Ang tonkatsu o Japanese breaded pork cutlet na meron sina Rhea at Mark, hindi rin ordinaryo. Tonkatsu sauce is out raw sa menu nila dahil ang meron sila iba't ibang sauce na inspired sa iba't ibang bansa. Tinawag nga namin yun na Katsu Lakwat Serye kasi it is inspired by different countries. So isa dun sa naging bestseller namin yung Katsu Kare-Kare. Parang ganda naman combination. Mahilig ka siguro sa kare-kare na. Opo. Siguro naisip din namin na bigyan siya ng kakaibang flavor. Ito naman. Ito naman po yung Taiyaki. Taiyaki Overload na Taiyakis and Berries. Ay, ang sarap naman. Parang katakam-takam naman siya, oh. Very interesting, oh. Very interesting yung kanilang ino-offer. Ayan. Online man nagsimula, naging malaking oportunidad ito para kina Rhea at Mark. Nung nagsimula kami sa bahay pa lang, siguro nasa 5,000 pesos yung nagastos ko para makapagsimula. Bumili lang ako ng konting ingredients, saka mga packaging materials. Dahil sa pagsali din namin sa mga bazaar, may opportunity din kami na invite kami ng mall. Nakapagtayo din kami ng food kiosk. Kumikita na kami ng halos 6 digits sa isang buwan. Ang kanilang dahilan para hindi sukuan ng kanilang Pinoy at Japanese fusion business? Yung pagkawala ng baby namin. During the pandemic, nagkasakit siya and naging angel na siya ngayon. So doon namin siya pinangalan. Kapag talagang nagiging challenging na yung business, yun yung babalikan mo. So, importante talaga na hindi ka susuko dun sa business mo. Maging ang kanilang mga tauhan, sekreto raw para sa success ng kanilang negosyo. Pag business talaga, it is a team, it is a family. So, ganun ko rin tinuturing yung lahat ng mga staff ko dito. Lahat may contribution para mapalago yung business. Isang malaking susi ang tiwala pagdating sa pagnenegosyo. Tiwala sa kakayahan, tiwala sa mga kasama, at tiwala sa produktong binuo dahil simple man o leveled up ito, sigurado ang pag-asenso. Magdadalawang buwan na matapos magbukas ang klase, kaya naman for sure, for the tipid na naman ang mga bagets. May extra po akong baon. Nagtatabi po ako ng 50. Hindi naman po kailangan, hindi po binibili. Kunwari, malapit naman po yung pupuntahan ko, nilalakad ko na lang. Ito rin ang dahilan kaya naisipan na magkasintahang Rika at Christian na itayo ang kanilang negosyo. Rice in a cup na may ulam toppings, 35 hanggang 50 pesos lang, panalo pa ang serving. Yan ang budget meal na dinudumog ng mga estudyante sa Pasig City. Negosyong may puso ang turing dito ng 27 years old na magkasintahang Rika at Christian. Nag-start po yung business namin this year, 2024. Ang ginawa namin din para makahelp talaga sa students, naggawa kami ng meal na worth 35 pesos na at mabubusog na sila. Inspirasyon din daw ni Rika sa pagnenegosyo ang kanyang ama na dating chef sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Naranasan namin before maging estudyante. Alam namin yung hirap kung paano i-budget yung baon na binibigay sa amin ng parents namin. Minsan pa nga, di ba, may mga estudyanteng nagwo-working student para may pangbaon sila. Nangungupahan sa garaheng ito sina Christian at Rika, nakatapat ng ospital at malapit na eskwelahan. Dito nag-aaral ang kapatid ni Rika, nakatulong daw sa kanilang negosyo. Pinromote niya kami sa mga classmates niya sa school. Nung napapansin ng ibang students na may pinagkukumpulan yung mga students, tsaka na rin nila nakita. Dating full-time financial advisor sina Christian at Rika, pero dahil sa lumalago negosyo, ginagawa na lang nila itong part-time.
Parehas kaming family-oriented. Mas marami kaming oras sa kanya-kanya naming pamilya. Na-enjoy din namin, aside sa oras din po, yung kita din po na napoprovide ng business sa amin dalawa. At dahil bago sa food business, hindi naging madali sa kanila ang pagpapatakbo nito. Since ang target market namin is students, ang struggle talaga namin is first kapag nag-online class, wala namang papasok sa school, so wala din kakain sa amin. Second, kapag nag-holiday. Bigo man sa kanilang first week ng pagbubukas, hindi sumuko sina Christian at Rica. Nag-invent kami ano ba ang gusto ng mga students hanggang sa nakuha namin yung tamang formula. Papasukin na rin nila ang online delivery para tuloy-tuloy ang kanilang kita. Dahil usapang chow tayo, kakasakaya sa hamon ng food vloggers na sina Kevin Garcia, aka It's a Small World, at Mark Tarian, aka Marky Bop. Daw kaya magiging first pera para ang record holder. Time out muna tayo ngayon sa pagiging challenger. Dahil ako muna ang magiging game master. Mark, ikaw pa paano ba ito pinaghandaan? Yung challenge na to? Ay, hindi ako kumain ng 24 hours. Talaga? Ikaw naman, Kevin? About 25 hours. Sino kaya kina Mark at Kevin ang may pinakamaraming makakaing rice in a cup sa loob ng 1 minuto? So, are you ready, guys? Ready, Kevin? Ready, Mark? Ready. Okay, timer starts now! Depende kung paano yung diskarte nyo. Gusto nyo ba na may spoon? Or gusto nyo na nagkakamay lang? Nilagyan pa ni Mark ng sauce? Ininom ni Kevin ng sauce? At isinasabaw mo? Mas nakakagana eh. Isinabaw mo. 1 down kay Mark. Kevin, naka-1 cup na si Mark. Ikaw, hindi mo pa naubos. Okay lang yung mahal kasi yan sa kanila. Okay, time's up na mga mams. Pinakamarami nakain cup of rice ay si Mark. Si Kevin yata kung nag-enjoy ka sa ba? Parang natali siya daw sa ano eh. Natali siya sa Naulam. Ito na ang ating winner, si Mark. Ito na yung trophy. Of course, hindi uuwi si Kevin ng walang prize. Meron din siyang consolation prize. Dahil 1 cup lang ang naubos niya dahil mas marami siyang nakain ng gravy. Kabilang sa budget meals ni na Christian at Rica, ang chicken bites with rice at Shanghai with rice for only 35 pesos. Nakakaubos si na Rica at Christian mula 400 hanggang 500 cups ng kanin kada araw o katumbas ng 50 kilos na bigas. Kaya naman, 3:00 pa lang ng hapon, sold out na. Matikman nga muna itong chicken bites nyo, Rica at Christian. Asap nga ng gravy nyo. Tama yung sabi nito si Mark at saka ni Kevin. Yung gravy nyo hindi maalat. Yung chicken nyo malambot. Tender, tender, tender. At saka yung breading nila hindi masyadong makapal. Ito paborito ko eh. Shanghai. Meron siyang sauce. Ay, ang sarap. Paggagat mong ganan, tunodin ang bibig mo. Kasi marami siyang laman. Inaamoy ko yung sisig kanina, ang bango. Ang sisig niya ay umaapaw. Hindi ko makita ang kanin. Panalo. Dito pang 50. Pang 100 to. Try itong katsu. Ang lambot. Ito yung fried chicken nila na 30 pesos. Chicken agad! Lasa. Good luck. More power. Kasi dapat yung mga ganitong klase ng negosyo nagtatagumpay yan. Kanin is life, pero rice is business para kay Rica at sa kanyang fiancé na si Christian. Kumikita na sila ng 70,000 pesos kada buwan. Umabot ng 100,000 pesos ang puhunan ng dalawa na inipon nila mula sa kanilang full-time jobs noon. Kasama rito ang pagpapaayos ng kanilang pwesto para mas marami silang maserbisyuhan. At sa loob lang ng 2 buwan, nabawi na raw ni Rica at Christian ang kanilang puhunan. Dahil sa kalidad at mura mga pagkain, dinarayo ng ilang vloggers ang kainan ni na Christian at Rica. Ang ginamit namin pong social media is TikTok and Facebook. Meron kaming mga videos na talagang nag-million views. Then sa Facebook din po, doon naman din po kami nakaka-receive din ng mga online orders po. Malaking tulong din daw kina Rica at Christian ang kanilang pamilya at mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil sa pagiging masinop sa bawat butil ng bigas na itinitinda ng dalawa, nakakaipon na sila para sa kanilang kasal, pero na rin silang hinuhulugang bahay.
kailangan talaga ng matinding tiyaga. O hindi laging may kita, hindi laging malaki ang kita. There are times po talaga na darating na lumalabas lang talaga yung mga expenses or minsan hindi pa. Dapat magkaroon tayo ng magandang quality service sa customer natin. Mahalin natin yung customer natin in the way na meron tayong mabuting pakikisama sa kanila. Kahit simpleng kanin, pwedeng gawing kakaiba sa mata ng iba. Samahan pa ng tiyaga at tamang diskarte para sigurado ang bagsak ng bawat butil nakita. Alam mong pumasok na ang bear month sa bansa kapag lumabas na si Jose Marichan, kapag nagsimula ng lumamig ang panahon. Ngayong bedweather, hindi ba't masarap humiga sa kama at matulog? Para bang tinatawag ka ng kama, lalo kapag malambot at komportable ang panlatag? Oo nga, oo, aircon. Kaya ang working mom na si Kyla, pagbebenta ng high-quality bedsheet ang naisip na pagkakitaan. First time po naming na-hit ng 1 million a month in gross revenue ngayon pong August. And then nung pumasok po yung September, yung parang benta po namin ng 1 week. Nabenta po namin ng 2 days lang. Nahimbing na ang tulog, malaki pa ang kita. Ay, kasi masarap talaga. Kailangan kasi paggising mo, yung energy mo talaga to the highest level, di ba? So, para masarap ang tulog mo, kailangan yung beddings mo mula sa unan, sa bedsheet, ayan, sa kama, lahat ay komportable sa katawan mo para pag gising mo, talagang energized ka. Kaya ka nga natulog, di ba? Para magkaroon ka ng yung bagong energy. So, ayan. Ganito kaganda ang gising kapag masarap ang tulog sa gabi. Para ma-achieve ang good quality sleep, malaking bagay na malambot at komportable ang kumot, punda at pangsapin. Kaya ang nanay na si Kyla, nakitaan ng potensyal ang pagbebenta ng magandang klase ng bedsheet bilang negosyo. Wow! Ay, sarap ng tulog ko dito, Kyla, sa inyo. Galawag na. Ang sarap nito sa sa balat. So, Kyla, ano mo ba naisip mo ba na parang lahat ng bawat isang tahanan may higaan, di ba? So, sa tingin mo, ito yung ang laki ng market mo, gano'n. Yes po. Lahat po ng bahay may kanya-kanya pong higaan. And bawat bahay po may mga nagtatrabaho po dyan na talagang longing sila na maghanap ng pahinga. Kaya naisip ko na hindi lang po basta-basta bedsheet ang ibenta namin, kundi high quality ng mga bedsheet. #relate daw si Kyla rito dahil maging siya, badly needed ang masarap na tulog. Pinagsasabay-sabay kasi niya ang negosyo, trabaho at pag-aalaga ng 2 anak. Since nag-work from home ako, talaga nag-work ako 8 to 12 hours a day. And then talagang bagsak na ako. And then sabi ko, sakto dahil bedsheet po yung business ko. So we keep on innovating the fabrics, the products that we have. Dati nag-start lang po kami as bedsheets lang talaga, punda. And then sa regular lang po siyang cotton. Ngayon, ina-upgrade namin siya lahat. Kaiba man sa nakasanayan nating maraming kulay at disenyo, ang mga bedsheet na ibinebenta ni Kyla, very minimalist, very demure, very cutesy. Bestseller nila ang bedsheet set na gawa sa mulberry silk na pinakamalambot na klase ng silk. Bukod dito, mayroon din silang 100% Canadian cotton. Starting price 1,500, maximum po is 4,500. Pero we also do custom sizes. Kapag custom po, may additional na po siya. Dahil dyan, hatulan nga natin ang mga produkto ni Kyla. Ako naniniwala ako na sa yung texture ng tela, malaking bagay yung sa quality din ng sleep mo. Gaano kaya kasarap ang tulog ko sa mga bedsheet set na ito? Abangan! Kasi pag-attend ka ng party, pwede din ito eh. Pang-Valentine's, pang-prom. Taong 2022, gamit ang 30,000 pesos na puhunan, sinimula ni Kyla ang negosyo. Noong umpisa, pandagdag kita lang daw ito habang nagtatrabaho silang mag-asawa. Since marunong po ako mag-build ng website and then marketing naman po ako, I said I just try it side hustle lang. Pero habang ginagawa ko siya full-time and then in-add ko siya, yung side hustle ko, mas malaki na yung income kaysa sa full-time job ko. Kaya sinabay ko silang dalawa. And then eventually, recently lang, dahil medyo mas lumakas na talaga siya, I have to give up my full-time job to focus on this.
Pero ang pagbenta ng bedsheet may mas malalim palang dahilan. Mas mahalaga siya sa akin because yung son ko po has skin asthma. So talagang kapag medyo low quality po yung bedsheet, may ina-asthma po yung skin niya. So as a mom din and as someone na nag-own ng bedsheet store, I have to make it better for him and for our family din po. So kumusta naman ang ang benta niyo dito, ang kita niyo? Ngayon pong bare months talaga pong mas lumakas po talaga siya. Ang income lang po namin, nag-uwi lang po kami ng 300,000 net income. A month po. Ngayon po, hindi naman po. Mga lagpas 500,000 a month na po. First time po naming na-hit ng 1 million a month in gross revenue. Ngayon pong August. And then nung pumasok po yung September, yung parang benta po namin ng 1 week. Nabenta po namin ng 2 days lang. Sa kalagitnaan ng kwentuhan namin ni Kayla, Ay, Miss Susan. Oo nga, oo, aircon. Ba kayo? Ang Filipino-made na panlatag ni Kayla, literal na malayo na ang narating. Nakaabot na kasi ito sa ibang bansa. We have distributor po sa US, Germany, and now Dubai. Kahit pa nga mga celebrity, bumibili rin daw kay Kayla. Suki niya raw sina Claudine Barreto, Rufa Gutierrez at Sian Lim. Para sa mga gusto rin magbenta ng bedsheet set ni Kayla, bukas sila para sa mga gustong maging distributor. We only have one package for distributor. It's 40,000. It has already 10 complete sets included. And then at the same time, you will be able to get 40% off lifetime discount. Wala namang oras para mag-deliver, pwedeng subukan ng dropshipping. Kapag dropshipper po kasi, kami na po yung magiging supplier, pwede kang magbenta, and then kapag yung customer mo is, pag may order ka, kami na po mag-ship sa customer mo. Sa ngayon, nasa 30 na raw ang distributors at dropshippers nila sa loob at labas ng bansa. Sige nga, subukan natin kung gaano kasarap ang magiging tulog ko sa mga bedsheet set ni Kayla. Unahin natin ang Christmas collection na available lang tuwing magpapasko. Hanapin mo ko. ito, gusto ko to. Yung pag matutulog ako ito. Kasi malambot sa balat. Pero yung softness niya, masarap sa balat. Yung para makakatulog ka ng mahimbing pag ganito ka soft. And the color is so, my goodness, so striking, right? In a scale of 1 to 10, this is 9. Bukod sa red, available rin ito sa green na mga kulay ng Pasko. Okay din tong cotton. Okay din yung cotton. Maganda rin yan na ganyan ng bedsheet mo kasi malambot din sa katawan niya. Pag i-rate ko din to, in a scale of 1 to 10, 9 din to sa akin. Kasi ako nga katulad, karamihan sa ano ko, cotton din eh. Sa bedsheet set na gawa sa Canadian cotton, available rin ang dual tone o dalawahang kulay. Ay, ang ganda ng color. I like the color. It's so ice cream. Yung combination ng color mo, di ba? Nakakaano din yung sa, nakakaano ng pagpapahinga. Kaka-induce yan. Parang gusto mong matulog. Kahit di ka inaantok, aantokin ka. Kahit ayaw mo ng ice cream, gusto mo ng ice cream na ube flavor. Ube kasi itong nakita natin dito. Ito, ganun din. 9 pa rin. Oy, eto, pero ito daw yung highest, pinakamagandang ng silk. Yan. At ito po, ang sarap din talagang. Gaan. Yan. Ganyan, no? Ganyan. Parang gusto kong matulog. Siguro, this one, bigyan ko ito na ng 10. Dahil sa negosyong panlatag, naging mas panatag na raw ang buhay ni Kayla. Before po, nakikitira lang po kami. Before po talaga, kahit kuryente po, nahihirapan kami magbayad. Tapos pang grocery namin, hindi po consistent, hindi po siya regular. Pag may extra lang, tsaka kami nakaka-grocery. And then delayed po lahat. Delayed payments po kami pagdating sa bills po sa bahay. So, ngayon po, nung nakapag-focus na kami sa ulap, nakapag-business na kami, na-advance na po yung mga payment, tapos nakakapag-travel pa po kami. Mas nakakapag-employ pa po kami ng mga tao dahil nga po, mas lumalaki po yung business. Ano masasabi mo doon sa mga nagbabalak na ganito din yung mga business? Ano ba nga dapat nilang i-consider?
Una po i-consider po ninyo yung market po ninyo, ano po ba yung hanap ng tao, ano po ba yung kailangan nila, and then mag-adapt po kayo sa kung ano po yung kailangan nila. Dami sinasabi ni Kayla, tulog tayo. Ang dating pangdagdag kita lang, bumubuhay na ngayon sa pamilya ni Kayla. Katulad niya, huwag nating tulugan ang pagkakataon na makapagnegosyo. Dahil baka ito ang makapaghatid sa atin ng mas mahimbing na tulog at mas komportableng buhay. Kaya bago mananghalian, business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.